Sa linya ngayon ang ating pong chairman ng committee, ha? Opo. On Good Government, ang counterpart po niyan sa House ay ang Blue Ribbon Committee in the Senate. Maganda umaga po, Senator Ping. Ted, magandang umaga kay DJ, Chacha. Magandang umaga sa atin lahat. Salamat sa panahon. Good morning po, Senator. Senator, ito mainit-init pa. Gusto lang namin kunin ang inyo pong reaksyon. Dito nga po sa alegasyon kagabi ni Senator Amy Marcos na gumagamit daw po ng illegal na droga, hindi lang ang Pangulo, maging ang First Lady at ang kanya pong anak. Ano pong reaksyon nyo dito? Well, alam mo, hindi natin kamag-anak silang dalawa, no? Hindi naman din ako malapit kay Presidente Marcos. Ang masasabi ko lang, medyo napaka-un-Filipino kasi tayo, nakakasaksi tayo ng pag-aaway na magkakapatid, no? Pero yon nakakonfine sa bahay. Kung hindi man, merong humahantong sa siraan behind the back, ano? Pinababalita sa mga kaibigan. Pero yung magsalita ka sa harap ng 600 tao sa luneta, para sa akin, hindi ka tanggap-tanggap bilang isang Pilipino. Hindi tayo ganyan mga Pilipino eh. Di ba tayo, maski pa paano, pagkakapamilya, mag-away man tayo, we keep it to ourselves. Yun lang aking masasabi. Senator Ping, sa karanasan niyo po sa politika, pag umaabot na sa ganitong punto, ano po sa tingin niyo ang possible motive nito? Politika, wala namang iba eh. Kasi wala akong makita motibo eh. Ba't mo sisiraan ang sarili mong kapatid sa harap ng daan-daang libong tao? Wala akong makitang ibang motibo. Magsabi ng katotohanan. Ang sinasabi po ng ilan, sinisiwalat lang daw ni Senator Amy ang katotohanan dahil gusto niyang isalba ang bayan. May mga ganun pong komento. Anong reaksyon niyo doon? Ewan ko lang. Ayoko na mag-comment except na napaka-un-Filipino ng kanyang ginawa kagabi. Senator, kahit di natin sila kamag-anak, ito yung mga government officials natin at Pangulo mismo ang nalagay na naman po sa matinding alegasyon ngayon. Ano po ang dulot nito sa bansa? Lalo na po para sa mga ordinaryong Pilipino. Sa akin, I can only speak for myself. Mas nakaramdaman ng awa kay President Bongbong Marcos. At nawalan ako ng bilib kay Senador Amy sa kanyang ginawa. Pwede niyang gawin, merong ibang forum para dyan eh. Huwag dun sa harap ng 100,000 tao na hayagan mong sisiraan, totoo man o hindi, ano? Hindi natin alam kung ano katotohanan. Ang alam lang natin yung mga facts na nakita natin in the past na I believe, I think if I can recall it correctly, parang nag-undergo na rin yata ng blood ng si Pangulong sometime ago, no? I think bago nagkaroon ng kampanya nung 2022. Yeah, tama. Parang 2021 yata yan or ewan ko. Basta meron akong nabasa somewhere na nag-undergo na siya ng negative siya. Tama. Yun lang ang fact na alam ko. Yeah. No? Kung ano yung nangyayari sa loob ng bahay nila, yung hindi natin alam, mahirap mag-comment doon kasi hindi natin alam. Tsaka labas tayo sa personal na problema nila. Yes, pero at sa akin lang, huwag mong ihayag sa ganong pagkakataon. Religious gathering pa naman yun. Pero Senator Ping, yung impact nito sa ekonomiya, gaano po kaya katindi? Sa akin, ang nakikita kong impact sa ekonomiya, itong lumalabas ng mga flood control projects ng mga ghost, mga substandard. Yung 2025 GAA o national budget na isa lang description ang masasabi ko, corrupt to the core national budget. Alam mo, sa tagal ko sa Senado, ngayon lang nakakita ng ganyang kakorrupt na national budget. May mga nakita ko mga corruption noon, di ba? Nag-check nga ako, nagko-correct, nagde-delete, nagre-realign, mga institutional, tinatanggal ko, pero ito, ibang klase. Alam mo, may nakita akong dokumento na yung tinatawag nilang allocable. Ito, NEP, ito pag-uusapan natin. Bukod pa yung sinasabi ni Saldico na sa BICAM. NEP. Kaya ko sinasabing corrupt to the core, corrupt to the max, every step of the way. NEP pa lang, no? Ilabas na muna natin yung legislators. Kasi talaga namang naging kalakaran of late na
nagulat nga ako, meron palang tinatawag na leadership fund. Wala yan nung nandun pa kami sa Senate, ni Tito Sen. Ngayon lang namin narinig yung allocable. Ang allocable, it's equivalent to pork barrel. Oo. Kasi magbibigay ng parang lump sum. Oo. Ang kaibahan lang sa pork barrel, yung lump sum kasi noong pork barrel, saka palang i-identify yung mga proyekto ng mga legislators pagka pasado na yung GAA. Itong allocable, ganun din. Alam mo, nakita ko mga figures, malulula ka. Magkano, At Senator? hindi lang, Oo. well, House leadership, we're talking here of the 2025 Budget. NEP. Not GAA, NEP. NEP. House leadership, 143.5 billion. Billion po. Yes. Tapos may nakita ko doon na hindi naman legislators. Bukod pa din yung mga party list, may nakita ko mga hindi naman legislators nasa executive department. Merong isa doon na allocable 8.3 billion. Meron akong takit ng 3 opisyales, tigda 2 billion. Paano sila nahalo doon? Yung I won't give specifics, pero yan ang mga figures na nakita ko. Okay, you won't be NEP, specific. we're talking of the NEP. The first, The National Expenditure Program, opo. first step bago pa matransmit yung tinatawag na President's Budget. Yeah, Hindi pa nga umaangat sa Kongreso, hindi pa na-transmit, naandun na yung mga insertions. Ito yung tinatawag, di ba tinanong namin ang tawag ni Secretary Bonoan? Meron pang isa, nakita ko. 3 batches, batch 1, batch 2, batch 3. Ang total, 25.5 billion. Isipin yun, labas ng Kongreso ito Pwede nila sabihin, ito yung NEP kasi nasa executive Pero anong kinalaman ng mga opisyal na yun? Para ang alam ko, pagka NEP, hahanguin mo yan sa mga RDC recommendations, Regional Development Councils. Sa pinanggagalingan nito, mga Local Development Councils. Diyan nahango. Kung sosobra man, ito yung i-vet ng tinatawag na Development Budget Coordinating Committee. Sila yung mag-vet kasi ang narinig nga natin sa 2026, di ba? Parang abot ng 10 trillion yung hiling ng mga ahensya na kailangan i-trim down nila kasi may limit yung spending plan o yung NEP. Nasa mga 6.7 trillion mahigit. So kailangan mamili sila. Pero ito, saan ang galing yun? Hinugot sa hangin? Senator, yung binabanggit nyo po na leadership fund, allocable, ano yan, for the 2025 budget lang or previous 2025. years? Previous years po ba? I-review nyo rin para makita Hindi kung may ko pa ganito nakita rin? yung previous years. Nire-review rin namin yon. Pero ang Okay nakita po. ko lang so far, yung 2025. Hindi pa natin pag-uusapan yung realignment na nangyari noong nasa House na and then na-transmit sa Senate do sa House version. Oo. Tapos, yung 100 billion na sinasabi ni Saldico na pinasok sa BICAM, di umano. No? At ito'y, alam mo mamaya, hindi ko lang masabi dito kasi gusto ko ilahad yung buong istorya tungkol doon sa mga aligasyon ni Saldico. Pero ang masasabi ko lang, at this time, at this point, walang katotohanan, puro kabulaanan, lalo na yung issue ng nag-deliver siya ng 25 billion pesos patungo kay President Marcos. Alam mo, hindi ko dinidefend si President Marcos. Unang-una, 100 billion sa BICAM. Paano nagpa-insert si President Marcos? Nung tiningnan namin yung listahan, tama yung listahan Talaga may mga items na nakapaloob sa 100 billion. Pero, meron doong nabito out of the 194 billion na binito ng Presidente sa 2025 budget, meron kami nakita 3 items doon sa 100 billion na yon na nagkakahalaga ng 1.15 billion. Tapos initially, naka-FLR lahat Pero of course, kinasusundan ko ilan yung na-release na naka-FLR. Pero yung buong 100 na yon initially, FLR, for later release. So kung insertion ng Pangulo yon, bakit niya ito for later release? Bakit niya ibibito? Ipa-priority niya yon kasi kung totoong mayroon siyang kikitain, ba't niya ibibito? So ang ibig sabihin nito, ang implikasyon, pwede may gumamit ng kanyang pangalan. Pwede, and you're looking into that? Tama po, Senator, nandun na kayo. No, meron akong datos niyan, but I prefer na isama ko ito kasi related naman ito sa aking interpellation mamaya. Yes po. Tungkol sa
mga policy issues kasi general principles kami ngayon eh. Oo, Doon oo. ko na lang ito ilalahad sa plenaryo mamaya. Oo, mamaya po ito, Senator Ping, lahat po ng ako mga yung sinasabi ninyo, yung sagot ako yung first in ninyo, line. Yeah. sagot nyo kay Zaldico dun sa sinasabi niya na i-review daw po ninyo yung GAA and NEP. Yun ang Nireview ko na. sinasabi niya. Na-review ko na nga eh. Kaya sasagutin ko, pati yung mga circumstances behind yung sinasabi niyang nag-deliver siya. Yun, talagang sasabihin ko taas ang kabulaanan at ipapaliwanag ko mamaya kung bakit. At meron akong pinanghahawakan. Oo, ebidensya. Anong oras po ito, Senator? Ako yung una nakasalang doon sa DBCC sa General Principles. Kaya alauna kami mag-i-start. Oo, kasama po ba dyan sa magiging interpellation nyo yung pangalan? Papangalanan nyo po ba yung sinasabi nyo pwedeng nagamit ang pangalan Yes. ng Pangulo? Correct. Sasabihin nyo po yan mamaya. Correct. Hindi pa po pwede ngayon. Bawal pa namin malaman ito, Senator. Oo. Hindi, mamaya na lang kasi kasama to sa ano ko eh. Oo, sige po, sige po. So lahat ng mga naging Basta ang sige po. sinasabi ko lamang, ang bottom line ng pag-uusapan natin, ngayon lang ako nakakita ng budget na mula sa simula hanggang sa magtapos ang corruption nakatodo. Pati implementasyon. Kasi nga, di ba, lumabas na itong yung mga inspection na ginawa ng DepDev, na ginamit yung PNP saka yung AFP Corps of Engineers. Hindi ba ang initial na findings nila, out of the initial 8,000 Oo. na mga flood control pa lang ito 421 ang sinabi nila. Pero nung chinek namin, meron double entry, kaya 420. So pagka kinuha mo yung, pag in-extrapolate mo yon DJ, Chacha, 420 over 8,000, ano ibig sabihin? More than 5% ang ghost doon sa mga flood control projects. Hindi pa natin kinukwenta yung mga substandard na talamak din. Now, pagka ganun ang ating computation, ang na-budget para sa flood control mula noong 2023, 2024, 2025, 1.001 trillion. Subukan mong kunin yung 5% ng 1.001 trillion. Kung susundan natin yung trend, ano? Kaya nga hinihingi ko sa DPWH, ilan pa ba yung inyong na-inspeksyon, na-validate out of the total? Pero nagsisimula pala sila pag-inspect mula pa ng 2016. So mas malaki pa yun. Ang sinasabi ko lamang dito, 23, 24, 25, 1.001 trillion. Naku, ihahambing mo doon sa 420 out of 8,000. Nang halaga noon, 29, ang nakitang ghost doon, parang nasa mga 29 billion na eh. Isipin mo, DJ, Chacha, Ted, gaano kalaki ang nawawalang pera? Alam mo, nang makita ko yung mga dokumento, parang sarili nilang pera eh. Yung pera ng bayan. Alam mo, nakikita ko tuloy, pag nag-i-insert, pag naglalagay ng allocable, hindi lang iniisip yung proyekto, ang kinukwenta nila yung commission. 20%, 15%. Yun ang unang nasa isip nila eh. Talagang, alam mo, sorry, aga-aga sinisira ko yung araw natin pare-pareho. Pero yan ang katotohanan eh. Yun nabanggit niyo po kanina na allocable, leadership fund, at sabi niyo magbibigay kayo ng pangalan kung sino man yung possible na gumamit sa pangalan ng Pangulo. Isang tao lang ba yung tinutukoy natin dito or higit sa isa yung papangalanan niyo po mamaya? Mamaya na lang, DJ. Pati yung mga paghahatid, pati yung pagde-deliver at kung magkano yung kickback na dineliver. Ito pong binabang... At kung kanino. pati kanino, kasama rin po. Kung kanino na-deliver, kung sino pumikap, kung sino yung nagbigay. So... Mamaya na lang sa ano. Kasi gusto ko sa plenaryo ito dalhin eh. Sige po. Para malaman din ng mga economic managers, malaman ng aking mga kasamahan kung gaano katalamak. Ngayon 2026 yung aming pinag-uusapan. Pero ako, ugali ko kasi, pag nag-interpolate ako sa budget sa susunod na taon, binabalikan ko hanggang 3 taon eh. Kasi nag-establish ako ng pattern eh. Pero this time, I think wala akong ma-establish na pattern kung ang paghahambingan, kung ang aking i-discuss 2025, walang kahambing. Parang wala nang katulad. Nagsimula ito, alam mo, parang some people just don't know when to stop. Ngayon, naglalabasan itong mga anomalya, may mga nababanggit na pangalan. Ngayon dapat ma-realize ng mga taong gobyerno
lahat may katapusan. Alam mo, sooner or later, kung hindi man sa susunod na taon, kung hindi man sa pagkatapos ng 3 taon, pero alam mo, pag ginawa mo na yan habitually, eventually it will catch up with you.